Nga yan, nandiyan sa Congress, labi na yan si mga buang dia. Isabay sana ninyo, bakit si Sara lang? Wala naman akong sinabi na napakalinis ni Sara dahil wala ngang malinis. Dahil yung mga sinasabi ng AMLA dyan, pag may pumasok na 10,000 pesos, may lumabas din na 10,000, i-add nila yan. Pero kasama yan sa AMLA, sa computation nila ang lumabas. Papasok, pero malaki ang lumalabas. I-audit nyo rin ako, ganun din. Pero hindi nyo pwedeng i-audit kasama. Kasi marami akong pera nung wala pa ako sa politics. Nasaan ang mga totoong nagnakaw sa flood control? Nasaan? Bakit biglang nawala na yung mga kontraktor na hearing? Bakit nawala na ito lahat? Bakit biglang nahinto ang flood control hearing? Bakit si Sara lang? Ang akin lang, nananawagan ako sa aking kapwa na pro Duterte. Hold on lang tayo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ay follow up lang para ito sa aking mga kapwa nagmamahal kay Inday Sara Duterte. Kita lang natin sa kanya ang ating support. Kasi, alam mo, I've been there. I've experienced that. I've been stoned. People of my father. The people who used to love and respect me and my own blood. Pinagpiestahan ako sa social media. So, ganun din ang ating minamahal na Inday Sara. Pero ipakita lang talaga natin sa kanya ang ating support. Nandito lang tayo, no? Na kahit ano pang sabihin ng mga tao, hindi tayo naniniwala. Because no one is perfect. Nagsabi din sa akin na buang daw ako. Diyan, nag-comment doon sa first yung ginawa kong video tungkol kay Madam Sara. Pag meron ka ding susuportahan, make sure na hindi ka gagawa ng ganito at hindi ka mag-support. Kasi kung paninindigan mo rin yung susuportahan mo, buang ka rin. Para kang luluwa ba sa langit na babalik sa'yo. Sinabihan na rin ako na hanggang dito daw sa Japan, nag-rugby ako. Sabi ko, ano ko, kahoy? Para i-rugby. So, kung isipin ko naman, baka naman yung rugby na sports. Pero, pang social lang yun eh. Hindi naman siya tipong alam niya yung rugby na game na yun. So, I jump into conclusion na parang humihitit ng rugby. May mag-comment lang. Tapos sa kakatawa pa, may nagsabi na sino ba daw ako? Kung may maniniwala ba daw at pagkikinig sa akin, sus Mariusi, may masabi lang, no? Dapat bago kayo mag-comment, i-check nyo naman kung sino naman yung sinasabihan nyo. Dahil hindi ako nagmamayabang. Pero sinabi mo kasi, sino ako, no? Kung may nakikinig, maraming makikinig at maniniwala sa akin because aside from I am an elected official, I was the first governor of the province of Dinagat Islands and now I am the vice governor. Marami talagang maniniwala at makikinig. I am the president of a big group na founded by my father. So marami talagang makikinig at maniniwala sa akin. Sus Mariusip kayo. At saka 189 reels. Ano ibig sabihin? No? Yung parang 189 reels ka lang naman. Hindi kasi ako nagmo-monetize sa ganito. Dahil dineclare ko na I am an elected official. Kayo talaga, nagkakasala kayo sa ganyan mga iha-iho. Meron din nagsabi, taga Surigao daw, nakatira daw siya sa Surigao. I don't think nakatira siya sa Surigao. Kasi kung nakatira ka sa Surigao, iha. Kilala mo kung sino ako. Naiba ako kasi ang sabi, kamo, mga ikleyo magnanakaw, that is libelous. Okay, public figure pa naman ako, elected official, tapos sasabihin mo magnanakaw, so wala kang ebidensya, sus patay ka. Malumos ka sa kapakapa kung saan ka hahanap ng pera dahil kung lahat kaming ikleyo magdemanda sa'yo, sabi mo kasi lahat. But anyways, they are not our topic, no? I don't really fucking care of these fucking idiots. Ang akin lang, nananawagan ako sa aking kapwa na pro Duterte. Hold on lang tayo. Sabi ko nga, naranasan ko na yan ganyan. Nasa social media, binaboy, niyurakan. It's really painful. It's really hard for her. Okay? Dahil nasanay sila, lumaki sila na province sa Davao. Hindi talaga sila sanay ang pamilya nila na ganito ba? Lalo na si Mans Carpio, si Atty. Carpio. No, the whole Duterte's family. Ako, nagagalit ako. Katulad yan. Yun, si Luistro, ganyan. It's because unfair na siya masyado. Bias. So, ang panawagan ko din sa mga yan sa Congress, labi na yan, mga buang dia, na isabay sana ninyo, bakit si Sara lang? Wala naman akong sinabi na napakalinis ni Sara dahil wala ngang malinis. Wala din akong magsabi na magnanakaw siya dahil hindi ko nakitang nagnakaw siya. Dahil yung mga sinasabi ng AMLA dyan, may pumasok na 10,000 pesos, may lumabas din na 10,000, i-add nila yan 20 na. Pero kasama yan sa AMLA, sa computation nila, ang lumabas.
Ako din siguro, dahil may papasok, pero mas malaki ang lumalabas. Mariusip kayo, i-audit nyo rin ako, ganun din. Pero hindi nyo pwedeng i-audit kasama. Kasi marami akong pera nung wala pa ako sa politics. Nung nasa politics na ako, doon ako na-bankrupt. Okay? Kaya marami mo tayong tulungan. But anyways, ang sabi ko, bakit si Sara lang? Bakit biglang nahinto ang flood control hearing? Bakit biglang nawala na yung mga contractor na hearing? Bakit nawala na ito lahat? Meron sinabi si Guanzon sa yung usapang matino. Ang sabi niya, si Sandro daw dyan ang may pakana, yung majority floor leader. That is the statement, quote and quote, Attorney Guanzon. Usapang matino. Ako nagsasalita na hindi ako sure. Baka meron ka contact si Attorney Guanzon sa loob. But yun ang sabi niya. Pero sabi nga ni Attorney Guanzon, it will affect badly your father, Congressman Sandro. But I cannot comment more than that because I have no evidence. Okay. So, bakit si Sara lagi? Bakit? Kasi, sino ba yung chief executive na sinasabi ni Romualdez? They are covering the ass of the president. Chief executive na mas mataas pa ang boto ni Sara kaysa kay Bongbong. Mandated siya, voted by the people. Sa first time in the history na napakataas at napakalaki ng boto. Hindi yan basta-basta mong kakalagkari na lang sa karsada at pasagasaan mo ng truck. Hindi ganon. Nasaan ang mga totoong nagnakaw sa flood control? Nasaan? Kaya ako galit. Sabi ko, I don't pray ill to other people. I just don't get mad or say something bad to other people. Hindi tulad sa mga nag-comment dyan. I am saying this because sobra ng halata. Meron na palang probable cause. Ba't hindi mo nakagagadalhin sa Senate? Because mahirapan sila. Dahil according to Attorney Guanzon, si JV Estrada, nagsabi siya, anti-impeachment siya dahil ang dami na natin problema ngayon sa fuel. Marami na nagugutom na Pilipino. Impeachment pa rin. Sila Luistro, yan mga nandyan sa Congress na hearing ng hearing. Dapat sinabay-sabay ninyo pati flood control, pati yung impeachment dyan ni Sara. Kasi takot nga sila dahil hindi sila makakuha ng 16 votes. They're only 14. Kailangan pa rin nila ng boto na 16. Bawas niya sila dahil kay JV Hercito, anti-impeachment na siya ngayon. Naubos ang oras dyan. At yan sila Luistro. Ano ba yan? Kayo dyan sa Congress, be fair naman. Hindi ba kayo nahiya sa constituents nyo? Lalo na sa mga taxpayers, doon kayo kumukuha ng sweldo. Sa sa distrito siya. Sa probinsya sa Batangas. Talo. Sabi ni Romualdez, hindi siyang mastermind. Bakit hindi kayo, diba, from flood control, ang daming mga hearing doon, mga contractors, nagtutok talaga kayo, nilihis ninyo. Para bang, dito tayo sa flood control. Nawala na si Sara sa impeachment, balik na naman kayo. Hindi nyo yung totoo na mga trillions of pesos. Diba? Kaya, tayong mga supporters ni Inday Sara sa mga Duterte family, mag-post din kayo ng ganito. As what I've said, nakakabuhay ng loob. Ako noon, wala ni isa ang nag-protect sa akin or nag-support sa akin. Ngayon na lang yan lately, nakakainin kayo na parang piranha kapag may comment kayo about me. Before, no one, kahit isa, na physical na tao. These hands are fighting all by herself. Wala ni isa. Miyembro. Ngayon na lang na maraming piranha dyan. Magsalita kayo hindi maganda sa akin, lalamunin kayo, kakainin. Mapagod ka na lang sa kasasagot dahil ang dami nila. Nakakabuhay ng loob, lalakas ang loob ni VP Inday Sara. Okay? Kaya, yun, nananawagan ako sa inyo na maggawa din kayo ng video to give support na para ipakita natin nandito lang tayo kahit anong mangyari. Alright? So God bless, stay safe, and I love you all, kasama na ang aking bashers. So hindi porke sinabi na nila na may probable cause at sinabi ng AMLA, he doesn't mean na guilty at magnanakaw na ang ating Vice President, Inday Sara Duterte. Kung iba ang tao ang pinaglalaban ninyo, huwag kayong nagagalit at namemersonal sa akin because this is my right. Karapatan ko po ito mamili kung sino ang gustuhin ko. Tulad din po ninyo na may karapatan kayong mamili kung sino ang gugustuhin nyo. Walang pakialaman. Tulad ng relihiyon, we should have to respect each other's belief and religion
Tulad dito sa politika, respetuan tayo. After all, we are all Filipinos. You cannot say na nagnakaw or may hidden wealth ang ating Vice President. Kasi pag isuma total mo yan, hindi 6 billion ang pera niya na tinatago niya, hidden wealth. No. Ang trabaho po sa House of Representatives, sa Justice Committee, ay to look for a probable cause. Ganito po ang pinakamadaling explanation dyan. Ito kang mag-file ng case. So, babasahin niya ng abogado. Itong abogado naman, sa tingin nila na pasok sa batas, isasubmit nila sa fiscal. Pag-aaralan nila ang sinubmit na documents kung merong probable cause, kung merong dahilan para iakyat sa korte. Pero tandaan po natin, hindi po lahat ng nag-file ng case ay tatanggapin ang ifa-file mo. Hindi po lahat na meron ng probable cause at inakyat na sa taas ay panalo ka na. Dahil hindi po magkaroon ng hearing kung walang probable cause. So hindi po lahat ng kaso na hinihiring ay panalo na ang nag-file. Ang nangyari dyan sa House of Representatives, parang Diyos, parang sila na yung batas. It's very clear that what they are doing is really to destroy and damage the reputation of BP Inday Sara. Itong sila de Lima, sila ni Diokno, itong Perse, lalo na si Luistro, sila lahat walang lalo. Mananagot kayo. Ang mga taong may masamang intensyon, kaya nilang magbubububuhan kahit pa siguro abogado sila. Basta lang magawa ang kanilang intensyon na siraan at idiin tao na ayaw nila. Ilibing ng buhay ang kanilang kaaway. Baho po sa House of Representatives sa Justice Committee ay to look for a probable cause. Umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Ito na naman ako, no, para mas maunawaan talaga ng tao. To all my followers there, all my white and blue members, andito na naman ako para mas maunawaan natin at alam din natin ang ating isasagot. So naghanap ako ng isang abogado na mas maliwanag ang kanyang pag-i-explain na bakit nagiging illegal ang ginawa doon sa Committee on Justice sa House of Representatives. Hindi po sila impeachment court, only the Senate. Dahil common sense yan, we don't need to be a lawyer to understand what is right and wrong. Ang bank records po, may secrecy yan. Sa mga bashers ko dyan, hindi ko naman kayo minamaliit. Maliit ang account mo, basta may bank account ka, may secrecy ka rin. You are covered by sa tinatawag na bank secrecy. Kasi yung mga mahilig dyan mag-comment, parang ang bilis nila sabihin na, bakit hindi ilabas? Ilabas yan. Meron po tayong batas. Ang nangyari dyan sa House of Representatives, para silang, parang Diyos, parang sila na yung batas. Sila na yung impeachment court Hindi naman Nasa Senate. Dahil hindi po magkaroon ng hearing kung walang probable cause. So hindi po lahat ng kaso na hinihiring ay panalo na ang nag-file. Ganon po yon. So hindi porke sinabi na nila na may probable cause at sinabi ng AMLA, he doesn't mean na guilty at magnanakaw na ang ating Vice President. Okay? Pakinggan po natin Attorney Batu para maunawaan natin ang legality. It's very clear that what they are doing is really to destroy and damage the reputation of BP Inday Sara. Sir Jade, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po. Illegal talaga itong pangyayari na ito kasi yung secrecy kasi ng mga ganitong records is dapat po strictly construed sa ating batas natin. Now, take note that yung ating AMLA law requires no exception. Talaga pong klaro po doon sa batas. Wala po talaga, bawal po talaga ito ilabas. There is no such exception. In the bank secrecy law, iba yon, merong exception, yung tinatawag nating except in cases of impeachment. Okay, we would like to make it clear first. Ito pong financial transactions na nakuha sa AMLA, yun pong volume transaction. These are not concrete evidence to prove any wrongdoings or illegality in financial transaction. It is actually a secondary evidence pa yan siya. Because in order to verify and or authenticate
the transactions, you need to have the bank records. Otherwise, if that will be presented alone, it has no probative or evidentiary value. It is dangerous if the Committee on Justice will issue subpoena to get these records. Bawal na po kasi they are on committee level. Sabi nga nung isa nating nag-post is that committee lang sila, hindi sila court. Only the court can do that. Now, general rule is that it's secret. Exception po is that it must be strictly construed. So, ibig sabihin po, pag strictly construed, it should be the impeachment court that has the authority and power to get all those records, to issue a subpoena, to open those bank records, so to speak. Hindi po pwede on committee level, especially na pinapublicize po nila, Sir Jade, levels or strict levels of privacy po, high level of privacy, Sir Jade. But I still stand with the fact that they cannot do that. Only the Senate impeachment court can allow the opening of these AMLA records, these financial transactions, as well as the bank records in the near future. So napanood po, napakinggan po natin si Atty. Batu. Isa lamang po yan sa abogado na nagpaliwanag tungkol sa bank secrecy sa AMLA dahil hindi po siya agad masasabi na yun na yung pera mo. Yan nakalaki dahil sa first video ko, sa second video ko, sinabi ko nga na isasama kasi nila yung outflow, yung inilabas mong pera. So kung nag-deposit ka ng 10,000 at naglabas ka rin ng 10,000, i-add nila yan. So ang pera mo ay magiging 20,000 kahit inilabas mo na. Alright? Magrespetuhan tayo. God bless, stay safe, and I love you all, including my bashers.